Good day and welcome to Pi Network. Welcome to Pi Browser. Ang topic natin ngayon ay kung paano maiiwasan ang mga scam website. Ituturo ko sa inyo. Kung mapapansin ninyo, nandito tayo sa Pi Browser at ito yung mga utilities ng Pi Network. Paano natin maiiwasan yung scam website? Madali lang. Patandaan nyo lang itong URL ng Pi Network. pinet.com at makikita ninyo meron siyang logo. Importante yung logo kasi hindi po yan na-replicate sa mga scam website. Kung scam website yan at walang logo, makikita mo scam yun. O, pasukin natin yung wallet ng Pi Network. Wallet. Yan. Makikita nyo, nawawala yung URL, di ba? Ang gagawin nyo lang, i-click lang ninyo itong arrow. Binabanan nyo yan, makikita nyo. Katulad na sinabi ko, yung URL niya, pinet.com. Sa unahan nun, merong wallet. wallet.pinet.com. Lagi merong pinet.com sa dulo. Ngayon, kapag walang ganito, walang logo, iba yung URL na pinasok ninyo, scam yun. For example, walang logo, HTTPS lang nakalagay, scam website yun. At hindi sa Pi Network. Katulad din dito sa far side, open natin. Ayan. Nakikita nyo sa far side, merong farside.pinet.com. Tapos mayroong logo. So, ibig sabihin, galing sa Pi Core Team yan. So, napaka-importante nung logo. Bibigyan ko yan ng example, ito pa mga ecosystem. Ngayon, kapag sa ecosystem naman, meron po yung identity. Yan, katulad nito, kung makikita nyo ito, map of Pi. Pindutin natin. Buksan natin yan, merong unverified app. So, ibig sabihin, pupunta tayo doon sa pinaka-URL nung website or nung tinatawag nating ecosystem ng Pi Network. Ngayon, pag binaba mo itong arrow, makikita mo, meron siyang nakalagay ito yung URL ng map of Pi, tapos .pinet.com. Nandun pa rin yung pinet.com nasa dulo. Ayan. Tapos kung makikita mo, meron siyang quotient dito na unverified siya. Na triangle ito. Ayan. So, unverified siya. So, paano natin malaman kapag verified na? Kapag na-approve na siguro sila ng Pi Network. So, makikita ninyo dito, yan, yung mga info, ayan, unverified. Magkakaroon kasi ng check yan kapag verified na. So, papakita ko sa inyo mga example. Makikita nyo nito yung information nung developer, kung sinong pioneers yan, at yung name, at yung details. Same din sa same din sa mga utilities ng Pi Network, katulad ng Farside. Makikita nyo yung arrow niya kapag binaba nyo. Ayan, makikita nyo rin galing siya sa Pi Core Team. Pag open natin yung wallet natin, dinala kayo sa payment. Merong dapat information na galing sa Pi Core Team. Ayan, ganyan katindi ang Web3. Kaya kung makikita ninyo yung mga scam website, mamaya papakita ko sa inyo, ibang-iba dito sa Web3. Kaya imposibleng ma-scam kayo kung alam ninyo yung gagawin. Imposibleng mawala yung inyong passphrase kung alam ninyo ang pinapasok ninyo. Ngayon, ay tinuturo natin para at least maiwasan yung mga scam website kasi hindi natin maalis yung mga website dyan sa mga Facebook na yan or sa mga nagpo-promote ng mga ads, yung mga website na scam. Hindi natin sila mapipigilan, no? Pero kaya natin silang iwasan sa pamamagitan ng pag-alam ng tamang website ng Pi Network. So, pakita ko sa inyo yung nasa announcement, no? Nung sa Pi Network, yung in-explore or in-upgrade or in-enhance nila yung website. Pakita ko sa inyo yung update. Ayan. So, ito yung update nila noon sa Pi Browser, elevating the Pi Browser. No, in-update nila. Ayan. So, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, makikita ninyo yung info ng Pi Network dito. URL niya, katulad nito, Farside. Okay, Farside, pinet.com. Okay, so, pinakita ko naman sa inyo. Tapos, may logo ng Core Team. Ayan, may logo siya ng Core Team. Pag Pi Network. Ngayon, ito naman sa community developer. Ito, sa mga Pi Network ng developer, Pi Network Core Team Development App, yung mga utilities nila, ito, yung mga ganito. Yung mga ganito yan. Lahat ng nandun na sa home ng Pi Browser, meron laging logo ng Pi Network. Kung wala yun, napakasimple at napakalinaw. Pinapakita dito sa update. Ngayon, kapag developer naman, community developer, ito yung pangalawa. Yung una sa Pi Core Team, yung pangalawa sa community developer. So kapag sa community developer, meron silang logo, o hindi logo. Ito yung unverified, tapos ito verified check.
Parang katulad sa Facebook, tsaka sa Twitter, di ba yung logo nila may may check sila, may check na logo. So dito, yung URL, yung may check sa kanila. So ganun kalupit, di ba? So pati malalaman niyo yung information ng developer. Napakadali. Ngayon, kapag ito naman, outside the website, nasa Google, HTTPS lang, kapag HTTPS, tapos nangihingi sa inyo ng passphrase ninyo sa, sa Pi Network, scam po yun. Scammer, hindi niya makakapasok. Kasi yung URL dapat tama. Hindi siya makakapasok. Hindi ma-hack yung yung passphrase nyo kung tama yung URL. Okay, hindi makukuha ng hacker yun. So, tandaan po natin yung ating, pinet.com. Okay, yung natin, yung mga domain ng Pi Network. Ito, inalis na nila itong Pi, tapos yung may dash na yan, inalis na nila. Ginanto, mas pinasimple na lang. Kaya kung makikita nyo kanina, yung pinakita ko, wallet.pinet.com. So, ganyan na lang. So, kapag nasa home lang, pinet.com lang makikita nyo. Kapag nag-open kayo ng utilities, may karugtong sa unahan. Ngayon, titingnan naman natin yung mga URL ng mga scam website na sa HTTP. So, ito katulad nito. Yan. Scam or hindi. So, scam po yan. Makikita ninyo iba yung URL niya. Pati wala siyang logo ng Pi Network. So, ganun na kadali para ma-identify natin yung scam website, no? So, kaya kung mag-login kayo ng passphrase nyo, magbabayad kayo ng payment through PiCoin, no? Kasi dadaling kayo sa URL niyan. Kapag hiningi yung passphrase, tingnan nyo, maigi ang inyong URL website. So, syempre yung payment po niyan, idadirect kayo niyan sa Pi browser. No? Kahit sa mga ecosystem niyan, idadirect kayo niyan sa Pi browser ninyo. Kung hindi kayo doon i-direct, at dito kayo dinirect sa ganitong style ng website, ng URL, scam po yun. At huwag nyo nang ituloy yung bayad or pag-paste ng inyong passphrase ninyo. Kasi kung naka-enable yung inyong fingerprint lang dapat gamitin nyo kasi naka-enable siya sa Pi browser ninyo. At sa mga payment po yan sa mga ecosystem ng Pi Network. So ito katulad nito, yan. HTTPS pinetwork.com, scam din po yan. Okay? So tinuturo natin yung tama. Ito yung legit. Ito yung legit yan, wallet.pinet.com. So kahit i-enter mo yung passphrase mo dyan, safe yan. Kasi nasa Pi Network website po yan. Ito yan. Ito yung scam. Ganito yung style niya. May kita mo dito, no? May palaklak pa, hindi yan lock. Ang importante dyan, importante yung logo ng Pi Network. Pati yung URL, pinet.pi.org nakalagay. So, ibig sabihin, scam po yan. Ginagaya lang nila to. Yun to sa Pi Network. Scam po yan, scam. Pag nilagay mo yung passphrase mo dyan, masisend yan dun sa scammer at malalaman nila yung 24 passphrase mo. Kaya maraming na-scam. Tapos pwede na lang i-open dito sa legit website at ma-scam na ang inyong Pi coin. At ma-open na lang yung wallet mo, i-send nila sa sarili ng Pi wallet. So, ganun po nangyayari. Or pwede na i-send direct sa OX Exchange or sa mga exchanger na verified. So, iwasan yung mga ganitong style ng URL at tingnan nyo maigi. Tandaan at i-memorize nyo lang ito. Madali lang naman i-memorize yan. I-memorize nyo na maigi. wallet.pinet.com. Okay, tapos meron kayong makikitang logo ng Pi Network. Kung walang logo, scam. Kung hindi same sa URL niya na pinet.com, scam. Kapag ganito yan nakita ninyo, legit yan. Check yan. So ito, scam. X yan. So sana meron kayo napulot na aral, no? Sa ating tutorial or lesson, no? About sa Pi Network. So marami pa tayong videos na i-upload sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Tignan natin kung mapag-upload tayo ulit.